Sa iba pang balita, pinakakasuhan naman ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice o DOJ si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang inamin na death squad. Ito'y dahil sa lantaran nitong pag-amin sa pagkakasangkot sa mga krimen kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga na idilunsad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang buong detalye iuulat ni Lakay Raymond Dadpaas. Umaasa si Senador Risa Hontiveros na kumilos ng Department of Justice at kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga lantarang pag-amin ng mga kasalanan, lalo ng mga kaso ng patayan na may kaugnayan sa war on drugs. Kasunod ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Senador Aquilino Coco Pimentel III. Ayon kay Hontiveros, mismo ang dating Pangulong umamin sa pagkakasangkot sa mga krimen matapos akuin ang responsibilidad sa tagumpay at kapalpakan ng ikinasa nilang war on drugs. Kasama ng pag-amin na totoo ang mga usap-usapan na meron itong sariling Davao Death Squad. Ngunit hindi ito mga opisyal o tauhan ng PNP kundi mga gangsters sa Davao. Hindi umano kailangan bigyan ng reward ang mga ito dahil karamihan ay galing sa mga may kayang pamilya. I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Una nito ay solong inako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa war on drugs at huwag nang idamay pa ang mga pulis. Aminado ito na maaring may mga nangyaring krimen sa implementasyon nito, ngunit wala umano siyang dapat ihingi ng paumanhin. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga pulis kawawa naman. Ha? Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.